Baste versus Bongo, mga bossing. Mga bossing, mga DDS, ang gulo nyo na dyan na. Tumahimik siya, sir. Baka nahimasmasa na siya, sabi ni Yoma. Captain Frank, shoutout sa iyo. Joey Lau, ano bang pinaglalaban mo, Baste? Hindi natin alam, MBE eh. So ngayon, ito, siguro hindi na, dalawa ho ang ano ko dito, nakikita ko ha. Isang talagang dahil tahimik si Baste at hindi nakikisama sa kanila ngayon, no? At isang eklabo lang itong mga ito. Or kumbaga parang patsaring lang ho nitong mga to, no? Para ma-save si Bongo po, mga kababayan. Sa maisog, sinabi ni Baste Duterte na ikaw, Bongo, dapat hindi ka na namin binoto. Niwala kayo doon, mga kababayan. Ikaw, Bongo, ang tahimik mo, hindi ka sumasama sa amin. No, hindi po mismo o 100%, itong sinasabi ko, yun yung sinabi niya. Pero halos katugma po o kaparehas ng kanyang mga sinabi. Tahimik mo dyan. Dapat tumindig ka, makisama ka sa amin dito sa mautog namin. Ano? So sabi ko, mga kababayan, di ba sumasama naman sa mautog si Bongo? Minsan pumupunta doon sa, isang beses pumunta siya doon sa 7 days rally. Mga kababayan, ni Kibuloy ho. Kasi ako, hindi mo ako mapapaniwala na yung mga stage, yung mga sound system, at et cetera, ginastos ng mga supporter nila. Hindi, Kibuloy yan. Daming pera ni Kibuloy, mga kababayan eh. Ano? So gagawin nila yon at gagastusan yung mga stage na yon. Baka akala nila nandoon ang sagot sa kalsada, mga kababayan. Umaattend si Bongo doon. Di ba nandun ho, mga kababayan? Sabi ni Baste Duterte, dapat hindi ka na namin binoto. No? Parang kampi ka sa mga Marcos. So, ibig sabihin, mga bossing chief amo, sir, yun yung gusto niyang palabasin. Pero, ang hirap hong paniwalaan eh. Miski ako, hindi ko papaniwalaan yan, mga kababayan. Ano? Miski ho ako, hindi ko papaniwalaan yan, mga bossing. Ang nakikita ko dito, na ginagawa niya, o ginagawa nila, mga bossing, gusto nilang magkaroon o isalba, no? Si Bongo. Si Bato kasi, ewan ko. Wala na akong nakikitang pag-asa kay Bato, mga kababayan eh. Pagkatapos po nung ano ba tong hearing na ito? Pideyalik na yon na talagang ipinagpilitan lang ho. Doon lumubog yung kandidatura ho ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Kita ng taong bayan, ano to, Bato? Bakit ganito? No? Yung kaban ng bayan nauubos sa walang kakwenta-kwentang hearing. Di ho ba? Wala na yon. Kumbaga, doon pa lang lubog na si Bato. So, kailangan nilang magkaroon ng isa o kahit dalawa o kahit tatlo na mananatili ho sa posisyon, lalong-lalo na sa Senado, mga kababayan. Kaya nga po paulit-ulit si Bongo eh. Ano? Tingnan nyo, lumabas kayo dyan sa mga poste ninyo. Tumingala kayo. May makikita ho agad kayo, mga kababayan. Ingat ka o ingat sa biyahe po. Baka meron na din ho mga lugaw-lugaw sa inyo dyan, palugaw ni Bongo, mga kababayan. Kaso ang problema ho ni Bongo, mga bossing, kahit naka 3 milyong piso na ho sa 3 buwan sa Facebook, o kung saan mang advertisement ng social media, wala pa din ho. Mahina pa din po ang kandidatura, mga kababayan. So ngayon, siguro ang nakikita kong taktika nila, mga bossing, kunyari ilalayo nila si Bongo sa kanila. Kunyari galit ho sila kay Bongo, mga kababayan. Galit kami kay Bongo kasi hindi nakikiisa sa amin, hindi nakiki-operate sa amin dito sa pasigaw-sigaw sa mautog. Siguro iisipin ng taong bayan, ang iniisip nila, iisipin ng taong bayan pag sinabi natin ito, hindi natin kaisa si Bongo. Ano po? Iniisip nila na, iboboto ng mga yan. Iboboto ng mga government supporters yan. Iboboto ng mga yan. Loyalista yan.
Oh. Pero 100% po ang nakikita ko mga kakampings po, malabong iboto si Bongo, mga kababayan. Pero style lang po 'yan. 'Yan ang nakikita ko po diyan, mga kababayan. 'Di po bang kunin natin ang loob nila, ihiwalay natin si Bongo, sabihin natin hindi nakikiisa. Kunyari awayin natin ng awayin. Oh. Tapos siguro si Bongo sa mga susunod na mga linggo o buwan, mga kababayan, medyo didikit-dikit na po sa administrasyon. Tapos mapapabalita, malalabas sa mga media, bumaliktad na si Bongo. Isipin nila, matutuwa yang mga yan. Kasi bumaliktad na si Bongo. O pumunta na doon sa sa naging BBM supporter na. Kaso ho, mga boss, chief amo, sir, tayo ho kabisado yung mga ganyang galawan ho sa politika, mga kababayan. Kasi ang dali ho kapag panalo na, balik sa dating gawi. Balik kung saan talaga yung pagiging loyal nila. Ang dali ho noon, mga kababayan. Madami ho tayong mga nakikitang mga politiko ho na ganyan ang ginagawa. No, kakapit doon sa malakas, ganito ako ngayon, ito ang kulay ko ngayon, pero pagkatapos, sorry, wala na. Tapos na ang election kanya-kanya na tayo. Opposition na ako bigla. Yung ganyan ho, mga kababayan. Sabi ni Sir Eleuterio Pajarlo, nadumihan ang pagkatao ni Bongo ng mga Duterte, mahirap nang linisin. Correct po. No? Imposible nang makabawi, mga kababayan. So, yung away-away nila, sasabihin siguro niya mga yan, inaaway na ako doon sa kabila no? Ayaw na nila sa akin di sige, mag-pro-government na lang ako. Baka dahil malapit na yung eleksyon, kaya pro-government, mga kababayan. Mga kababayan. Ano po, pagkatapos, merong nakuhang boto na ipanalo, dahil yung iba nauto, yari. Magsisilbi pa din niyang lawyer nung kung sino talaga yung kanilang mga sinusuportahan. Boss Mark, maniniwala lang kung ituturo ni Bongo yung lungga ni... yan. Tama si Sir Joel Abelera. Yun nga. Yun, sige. Tama nga naman yun. Di ho ba, mga kababayan? Kapag tinuro ni Bongo, kung sakaling alam niya ho, kung sakaling alam niya ho, mga kababayan. Ako ho kasi naniniwala na scripted lang ho yung mga yan. Pero isa sa nakikita ko ho din ho, mga kababayan, dahil na din po sa mautog, nagsalita itong si Baste Duterte about kay Bongo. Mga bossing, may napansin din ako. Parang wala doon si dating Pangulong Duterte, Wala, tama ba ako? Hindi ko siya nakita o baka lumagpas lang sa aking mata. Baka talagang nagpapagaling, mga kababayan, si dating Pangulong Duterte. Hindi man lang nagawang murahin ni Mayor Baste si Bongo. Video lang ang pinakita Baka talagang nagpapagaling, Drama lang yan. Yan ang gusto ko sa inyo Drama lang yan. Para hindi sila mapuruhan sa darating na eleksyon. Kasi mawawipe out po talaga yon, mga boss. Di ba, Ma'am Ai Chang? Victor Manuel, Matimyas. Mawawipe out talaga yung mga yan, mga kababayan. Pagka walang merong nakakapit ho sa kanila, ay Diyos ko Lord. Saan na ho? Si Binoy, kita naman ho natin na hindi ganun kalakas si Binoy Lalo na kapag kayong malaliman hong usapin po pagdating sa Kongreso. Minsan, tahimik. yung sa yun nga hong sa kay yung hearing ni Bato de la Rosa, mga bossing. Kala ko talagang madaming sasabihin si si Binoy. Sabi ko, patay ito si Binoy. Ang mga sasabihin nito talagang kakampihan si Morales. Nag-speech ng napakahaba ni Binoy.
Yung pala tungkol lang sa artista, kay Maricel Soriano et cetera, et cetera. Sabi ko buong buong hearing parang wala naman yata. Philip Salvador, oh, Diyos ko po. Malabo ho, malabo ho. Kaya ang nakikita ko ho dito, etong pa-ek-ek effect, mga kababayan, o pakunwaring effect na away-away, ilinilihis nila, inilalayo nila si Bongo doon sa Mautog kasi siguro eto na lang ho ang nakikita nila na posible na hindi isipin ng taong bayan na kasali doon sa mautog-utog nila. Pero sorry, mahirap papaniwalain ang taong bayan ngayon. Lalo na kabisado na ho natin yung galawang, "Talon ako diyan, malakas diyan ngayon. No, pagkatapos at nanalo na ako, labas na ako diyan. Bahala na." O, 'di ho ba? Yun lang naman po yan, eh.